Magandang araw, CCF family. Welcome to Sunday Fast Track, where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Albert Sarmiento mula sa Elevate Youth Ministry at kasama po natin ang ating pastor na si Pastor Bong Saking upang sagutin ang ating mga katanungan. Magandang araw po, Pastor Bong. Magandang araw din sa iyo, Albert. Basta po kayo? Mabuti naman sa biyaya ng Panginoon. Okay po, para po sa ating unang katanungan, bilang Kristiyano, paano ba dapat tumugon kapag may nagsasalita ng masakit o nakakasakit sa atin? Ayan, dapat natin maintindihan na hindi natin mapipigilan yung mga tao sa pagsasalita laban sa atin. Pero mapipigilan natin yung tugon natin sa kanilang mga sinasabi. Paano? Balik ka sa Panginoon Diyos. Isipin mo yung katotohanan na binibigay ng Panginoon. Pag iniinsulto ka, isipin mo ano yung totoo na sinasabi ng Panginoon. Di ba? Kaya huwag kang mag-focus doon sa sasabihin nila. Importante, ano yung sasabihin ng Diyos? Wow. For our second question po, ano ang maaari nating ipanalangin upang maging mas maingat at responsable sa ating pananalita? Ayan. Alam mo sa Biblia, ang dami-dami ganyang prayer, no? Katulad ni David, sabi niya, set a guard over my mouth. Di ba? Minsan nga sabi niya, let the words and the meditation of my heart and the words of my mouth be acceptable before you. So yung mga ganung panalangin, let us really ask God to guard our hearts and minds, and ganun, lalo-lalo na yung ating mga pananalita. So, sabihin natin sa Diyos kung ano yung honest din na gusto natin sabihin, Lord, ano po ako madali po akong magsinungaling. So, tulungan niyo po ako rito. Paltan niyo ng katotohanan. Tapos, Lord, tsaka, siyempre, as you pray, you fill also your hearts with the truth. Kaya nga, out of the abundance of the heart, the mouth speaks, di ba? So, punuin mo siya ng salita ng Diyos. Nang sa gayon, yung lalabas, talagang mga salita ng Panginoon. For our last question po, Pastor Bong, paano natin hahayaan ang banal na espiritu na aktibong gumabay sa ating mga salita, lalo sa mga sandaling emosyonal at mahirap ang sitwasyon? Ayan, siyempre, tulad ng sinabi mo, kung gusto mo nang talagang madalas na lagi kang filled with the Spirit, then always be conscious of walking, and as in, conscious in walking by the Spirit. Importante yun eh. Kaya nga, you always pray. Now, if you are emotionally high, importante, learn to pray, di ba? Pause. Diba? Then, resist the temptation of the initial na reaction do sa sitwasyon. Then, ask the Holy Spirit. Diba? Then, yield. As in, yield to the Holy Spirit sa kanyang direksyon sa atin. So, maganda yung paalalang ganun. You always learn to pray. Maraming salamat po, Pastor Bong, sa pagsagot ng aming mga katanungan. And that's it for our CCF Sunday Fast Track. God bless.